share ko lang to sa inyo master kung paano magpalit ng Akopus Multi 10 to 20S na model ng servo drive controller. So dito mga master ay nagpapalit ako ng bagong servo drive controller. So may dalawang bolt to dito sa may gitna mga master. Tapos may dalawang bolt din to dito sa ibabaw, sa lock ng rail niya. Ang supply pala nito ay nasa likod, plug-in type ang supply nito mga master. So isasalpak mo lang siya talaga sa slot niya. So ang ginagawa ko dito, hinigpitan ko na dahil nga napalitan ko na siya ng bago. Kung magbabaklas kayo, ganun din ang gagawin nyo. Luluwagan nyo lang tong dalawang bolt dito sa may gitna, saka sa ibabaw. Tapos dito sa loob mga master, nandito yung pinaka-importante niya, talagang set point talaga mga master. Nandito yung address setting niya. So may dalawang address setting to mga master. Yan ang wag nyong kalimutan. So yung setting dito ay 0 at 8. Yung ibabaw ay 0, tapos yung baba ay 8. Kasi kung mali yung setting ng address nyo mga master, mag-e-error yan bago yung servo drive controller. So dito naman sa card nya, yung slot to, may guide yan. Sasalpak nyo lang pababa, pati itong encoder card nya. Tapos balik nyo lang yung power supply sa ibabaw mga master, pati yung RG45 na Ethernet cable. Ayan. So ganun lang magpalit ng Akopus Multi 10 to 20S na model mga master. So napaka-simple lang kung alam mo kung paano magpalit ng ganitong klaseng servo drive controller. Pero pag wala ka pang idea mga master, simple mangangapa ka pa nun talaga. So dito mga master ay nagsiset up na yung operator. Yan, pinapaikot na yung impeller namin ng Kronis. So sana may natutunan kayo sa video na to mga master. So sa mga followers ko dyan, shout out. So thank you sa mga support nyo sa mga vlog ko. God bless mga master.